What the? Ano kung maungkat yung... Please calm down. Pagkagaling ni Bingo kila Wilson ay dumiretso siya sa pinagtatrabahuan ni Caroline na saktong out na ng dalaga kaya nagtaka siya kung bakit andoon si Bingo. Pinaliwanag ng binata na naguluhan siya sa sinabi niyang after na biglang naputol na sinubukan niyang tawagan pero hindi niya ito makontak. Pinaliwanag naman agad ng dalaga na gusto lang niyang i-update siya ng binata pagkatapos ng pag-uusap nila ng mga abogado ni Bettina. Nahalata ni Bingo na bad trip ang dalaga kaya tinanong niya kung kumusta ang trabaho ni Caroline na bigla siyang nanggigil at sinabi niya kay Bingo na frustrated siya at stress. Agad giniit ni Bingo na may naisip siyang pwede nilang gawin nang after niyang ma-stress na agad namang sinabi ng dalaga na hindi siya available dahil kailangan na niyang umuwi na agad namang sinabi ni Bingo na paano siya maa-update kung ayaw niyang sumama sa kanya kaya no choice si Caroline kundi sumama kay Bingo. Habang chinek naman ni Cindy ang background ni Bingo na pati birth certificate niya ay tinignan niya upang gusto niyang mapatunayan na walang record ang binata pero nagulat siya nang makita niyang si Annie Mariano ang nakalagay na nanay ni Bingo sa birth certificate niya na napainom pa siya ng alak dahil sa nalaman niya kaya hindi pwedeng maging witness si Bingo dahil pwede yung maging dahilan na maungkat ang nakaraan. Habang gulat na gulat naman si Caroline nang dalhin siya ni Bingo sa peryahan na pinilit pa siyang sumakay sa Viking na ayaw sana ng dalaga pero niloko siya ni Bingo na naduduwag siya sa Viking kaya sumakay na si Caroline. Tinuruan pa siya ni Bingo na sumigaw para hindi siya malula na napapapikit ang dalaga dahil sobrang takot ito kaya nahawakan niya ang kamay ni Bingo na hindi na namamalayan na kinagulat ng binata kaya napatingin siya kay Caroline. Nagad namang inalis ng dalaga ang kamay niya nang mapagtanto niyang pinagmamasdan siya ni Bingo dahil hawak niya ang kamay ng binata. Habang bumalik naman si Cindy sa meeting nila kasama ang mga attorneys nila ay tinanong niya kung kailangan ba talaga nila ang testimony ni Bingo. Agad namang sinabi ni Wilson na siya lang ang makakapagsabi na wala si Bettina sa scene of crime. Giniit pa ni Cindy na paano kung may mahanap na baho nila Marieta kay Bingo na baka mas lalong hihina ang kaso nila. Giniit naman ng isang abogado na based sa background check na ginawa nila ay malinis naman si Bingo at walang naging kaso sa nakaraan. Nagtaka si Wilson sa kilos ni Cindy kaya tinanong niya ito kung bakit biglang kini-question na niya ang credibility ni Bingo. Nagpalusot naman si Cindy na naaawa na siya kay Bettina na gusto na niyang makalabas sa kulungan ang anak niya na ayaw niyang may makikitang butas yung kampo nila Marieta. Maging si Gina ay ramdam niyang may kinakatakutan si Cindy na hindi niya masabi sa kanila kaya pinaliwanag ni Gina na yun naman ang ginagawa nila na sinisigurado nilang maipapanalo nila yung kaso ni Bettina. Nanindigan pa si Wilson na mabuting tao si Bingo at naniniwala siyang malaki ang maitutulong niya sa kanila, sabay sinabihan niya si Cindy na wag na siyang mag-alala. Mas mababaliw sila Cindy at Gina dahil sa malalaman nila tungkol sa ina ni Bingo na ano kayang koneksyon nila Carlo at Charleston sa krimen sa nakaraan na nagawa pa nilang palabasin na nagpakamatay si Divine. Ayaw ni Gina na laging magkasama sila Carlo at Charleston dahil ayaw niyang maulit ang nangyari sa nakaraan. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Can't Buy Me Love dito po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.